Dumating na ang araw na pinakakinatatakutan ng lahat. Ang tadhana mismo ang lumalabas na pinakamalaking kaaway ni na Marlon at Amaya. Matapos matuklasan ang katotohanan, agad na lumipad patungong Pilipinas sina King Charles, Doña Elizabeth at Dylan para ibaba ang pinakamasakit na balita. Magkapatid, sina Marlon at Amaya. Ngunit paano mo nga naman tatanggapin na ang taong pinakamamahal mo at nakasama mo sa pagbuo ng pangarap ay isa pala ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat? Sa gitna ng galit, pagwawala at mga nabasag na salamin, buong pusong pumapalag si Marlon. Hinding-hindi siya papayag na mapaghiwalay sila ng asawa nang walang hawak na DNA test. Hanggang saan hahantong ang ipinaglalabang pag-ibig sa harap ng isang katotohanan na pilit na sumisira sa kanilang pamilya. Alamin natin ang matinding eksenang ito sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nakuyom ni King Charles ang kamay habang sinasabi yun. Anak? Anak natin si Marlon? Hindi makapaniwalang sambit ni Elizabeth. Nihirapan pa siyang bigkasin ng salitang anak. Napaluhod siya sa sahig. Biglang lumambot ang kanyang mga tuhod dahil sa natuklasan niya. Masaya siya dahil buhay ang anak niya. Ngunit tila pinaglalaroan sila ng tadhana. Dahil hindi niya matanggap na asawa na ito ng pangalawang anak niya. Charles, bakit? Nasa bunutan niya ang sariling buhok. Gusto niyang maglupasay sa sahig. Paano ba nila paghihiwalayin ang dalawa? Ngayong malalim na ang pagmamahalan ng mga ito sa isa't isa. Mabilis na tumakbo si Dylan upang daluhan ang kanyang mommy Elizabeth at nang bigla itong nawalan ng malay. Agad nila itong dinala sa silid nito upang magpahinga. Kalahating oras ang nakalipas, agad din itong nagising. Marco, mahinang sambit nito habang nakatingin kay Dylan. Agad itong bumangon at niyakap siya. Marco, salamat at buhay ka. Wika nito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Mom, hindi ako si Marco. Ako po ito, si Dylan. Biglang kumalas si Elizabeth sa pagkakayakap kay Dylan at tinitigan itong mabuti. Nang nahagip ng mga mata nito si Charles na nakaupo sa gilid ng kama, pakiramdam niya muling bumalik ang sakit na nararamdaman niya. Agad niya itong sinugod at pinagsasampal. Ikaw ang may kasalanan nitong lahat. Kung hindi mo sana iniwan si Marco noon, sana hindi siya nawala. Sana hindi nangyari ito sa mga anak natin. I hate you. Hanggang kailan ba matatapos ang pagdurusa ko, Charles? Sabihin mo sa akin, paano natin ipapaliwanag sa mga anak natin na magkapatid sila? Paano natin sila paghihiwalayin? Ngayong mahal na nila ang isa't isa. At si Caleb. Paano si Caleb? Parang mababaliw si Elizabeth sa mga oras na ito. Hindi niya na alam kung paano ibabalik ang nakaraan. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi na lang kita minahal. Umalis ka na. Galit na galit si Elizabeth. Nag-hysterika lang kalooban niya. Pakiramdam niya, nadadagdagan lalong sakit sa dibdib niya kapag nakikita niya ang pagmumukha ni King Charles. Mom, that's enough. You need to rest. Sabay senyas ni Dylan sa nurse na kanina pa nakatayo sa gilid. Agad naman ito naintindihan ang ibig niyang sabihin. Agad itong lumapit at tinusok ang syringe needle sa balikat ng Donya. Ilang sandali pa, muli itong nakatulog. Matapos malagyan ng kumot ang kinikilalang ina, binalingan niya ang hari na kasalukuyang wala ring tigil sa pag-iyak. Natukod ang dalawang siko nito sa sariling mga tuhod habang ang mga kamay nito napahilamos sa muka. Parang mababaliw na rin ito dahil sa mga nangyayari. Uncle, siguro kailangan mo na munang umalis. Ako nang bahala na magpaliwanag kay Mommy. I'm sorry. Sana maintindihan mo kung bakit nagkakaganito siya. Hindi rin madali ang pinagdaanan niya ng mahabang panahon. Magkasunod na tangulang ang sinagot nito. Muli ay umangat ito ng muka at binalingan siya. Dylan,
Kailangan kong puntahan sa Pilipinas ang mga anak ko. Masakit man para sa kanila, ngunit kailangan nilang tanggapin na magkadugo sila at hindi dapat magpatuloy ang kanilang relasyon. Samantalang sa Pilipinas, tuwang-tuwa si Marlon nang matapos niyang ayusin ang kaninang nakadismantle na crib. Love, tingnan mo, triplets na lang natin ang kulang. Nakangiti niyang wika sa asawa habang pinipresenta ang mga crib na personal niyang pinabuo. Sa tingin ko, mukhang hindi triplets ang inaasahan mo, kundi quadruplets. Tingnan mo, 4 lahat ng crib na binili mo. Sagot ni Amaya habang tumatawa. Kasalukuyan silang nasa loob ng nursery room na para daw sa kanilang magiging anak. Ang isang malaking guest room dati ay ginawang nursery room ni Marlon. Binago nitong pintura sa loob at pinalitan ng neutral color na malamig sa mata. Napuno nito ng iba't ibang mga laruan. Ang silid at ng mistulang toy kingdom na ito dahil sa sobrang dami. Humiga si Marlon sa kama at biglang hinatak si Amaya. Kaya napahiga rin ito sa mga braso niya. Love, sakaling lalabas ang baby natin, ano kayong magandang pangalan? Tanong ni Marlon habang nakatitig sa kisame. Yakap pa rin ito si Amaya. Bakit? Ano bang gusto mong maging pangalan nila? Nakangiting tanong ni Amaya. Sinakyan na lang niya ang pangarap nito na magkaroon sila ng kambal kahit hindi pa naman siya buntis. Sandaling nag-isip si Marlon. Gusto ko na nanggaling sa pangalan nating dalawa ang pangalan ng mga anak natin. Kasi kay Caleb, ang daya mo. Hindi mo malang sinali ang pangalan ko. May himig pagtatampo ang boses nito. Dahilan upang mapahagikik ng tawa si Amaya. Hindi ko kasi inaasahan. Nahahanapin mo pa ako eh. Okay, sige. Ano bang gusto mong maging pangalan nila? Love, ikaw nang bahala. Basta gusto ko, nandiyan ang pangalan nating dalawa. Gusto ko na maging proud sila na akong kanilang ama. Ewan ko sa'yo. Saka na natin pag-isipan yan kapag may lumabas na. Halika na sa ibaba. Baka naiinip na ang anak natin. Akmang babangon na siya nang muli siya nitong hinatak. Kaya napabalik siya sa pagkakahiga. Bakit? Takang tanong niya. May nakita kasi akong kulangot mo. Sandali lang. Namumula naman ang mukha ni Amaya habang naghihintay na kukunin ni Marlon ang kulangot niya. Sandali, pumikit ka. Kumalat kasi sa pilik mata mo. Ha? Paano naman napunta sa pilik mata ko? Marlon naman, nangaasar ka lang eh. Halata ng pagkainis sa boses niya. Pumikit ka na nga lang. Huwag ka nang malikot. Ito na oh. Sumilay ang ngiti sa labi ni Marlon nang makitang pagpikit ni Amaya. Mabilis niya na siniil ng halik ang labi nito. Napamulat naman ng mga mata si Amaya nang maramdaman ng paglapat ng mga labi ni Marlon sa labi niya. Aray! Napahiyaw si Marlon sa sakit dahil sa pagkurot ni Amaya sa tagiliran niya. Nang makitang hihirit pa ito ulit upang kurutin siya, napatalon siya sa kama sa sobrang pag-iwas. Love, wait, may kulangot ka talaga. Gusto pa sana niyang magpalusot, ngunit agad na siyang tumakbo palabas ng pintuan nang makita ang umuusok na ilong ng kanyang asawa. Kinuha pa nito ang bedroom slippers na suot upang ihampas sana sa kanya. Daddy, what happened to you? Nagtataka na tanong ni Caleb na nakasalubong ang ama sa labas ng pintuan. Sasagot pa sana si Marlon nang malingunan niya si Amaya na malapit na sa likuran niya. Saan? Wait, naglalaro pa kami ng mommy mo. Siya ang taya, baka mahuli niya ako. Pagkatapos sabihin yun, agad na siyang tumakbo pababa ng hagdan. Marlon! Sigaw ni Amaya na halatang nakaasar dahil hindi siya makaganti sa panlilinlang nito sa kanya. Nakamot naman ni Caleb ang ulo. Naguguluhan siya kung bakit tumatakbo ang daddy niya. Samantalang ang mommy naman niya namumula sa galit habang bitbit ang bedroom sleeper na halatang ihahagis sa kanyang ama. Kinabukasan, nagising silang dalawa nang marinig ang magkakasunod na katok mula sa pintuan ng kanilang silid. Hinalikan na muna ni Marlon ang noo ni Amaya bago bumangon. Bumalik ka na muna sa pagtulog. Ako nang bahalang magbukas ng pinto. Alam niyang napagod niya ito kagabi.
dahil hindi niya talaga ito tinantanan hanggat hindi niya ito napapapayag na makatabi siya sa pagtulog. Siyempre, nakailang score na naman siya sa sobrang panunuyo niya. Master, nandyan pong pamilya ni Senyorita Amaya sa ibaba. Pabulong na wika ni Mr. Kim, ngunit hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Amaya. What? Sinong pamilya? Takang tanong ni Marlon. Si King Charles, si Doña Elizabeth at Tuazon Comcorp, Vice President daw na si Dylan. Pagbibigay alam ni Mr. Kim. Shit, mahinang muna ni Marlon. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Binalingan niya si Amaya, ngunit nakatayo na rin ito sa kanyang likuran. Love, tawag niya sa asawa. Okay lang love, nakahanda na akong harapin sila. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi nila ako mapipilit na isasama sa kanila. Mabilis na silang nagbihis na dalawa at sumunod kay Mr. Kim sa ibaba. Alas 5 pa lang ng umaga kaya alam ni Amaya na natutulog pa rin si Caleb ngayon. Tanghali na kasi yun, madalas na nagigising. Mga anak, umiiyak na bungad kaagad ni Doña Elizabeth dahilan upang magkatinginan ng dalawa. Nasa isip ni Marlon, siguro tanggap na nito na siya ang naging asawa ni Amaya. Kaya anak din ang tawag sa kanya. Umupo na rin sila sa couch. Sa harapan ng mga ito, kasalukuyan silang nasa visitor's lounge. Mab, Dad, please, wag mo na ngayon. Humihingi ako ng pangunawa ninyo. Gusto muna namin magbukod ni Marlon. Nakikiusap na wika ni Amaya. Amaya anak, hindi kami naririto upang isama ka pa uwi. Kung ganun, bakit kayo nandito? Puno ng pagtataka na sagot ni Amaya. Sandali na munang nagkatinginan sina Doña Elizabeth at King Charles. Tila binibigyan nila ng tiwalang isa't isa. Amaya, Marlon, huwag kayong mabibigla. Pero dapat na matigil ang anumang relasyon na nag-uugnay sa inyo. Hindi kayo pwedeng magpatuloy sa inyong relasyon dahil magkapatid kayong dalawa. What? Sabay na bigkas ng dalawa matapos marinig ang derechahan na pagsabi ni King Charles. Ha? Nagpapatawa ba kayo? Talaga bang ganyan kayo kadesperado, Uncle, para mapaghiwalay kami ni Amaya? Mapait na ngumiti si Marlon habang nakatingin kay King Charles. Marlon, hindi namin alam kung paano namin ito ipapaliwanag sa inyong dalawa. Ngunit maniwala ka, ikaw si Marco, ang nawawala naming anak. Tangina, napamura si Marlon nang wala sa oras dahil sa pamimilit ng mga ito na siya talaga si Marco. Binalingan niya si Amaya at kinuhang nanlalamig itong kamay. Love, mukhang gagawin talaga nilang lahat upang paghiwalayin tayo. Huwag kang maniwala sa kanila, okay? Muli niyang pinapaalala si Amaya dahil natatakot siya na baka bigla na lang itong maniwala at tuluyan siyang iwan. Marlon, maniwala ka sa kanila. Magkapatid kayong dalawa. Isa ka pa, tangina ka. Nalilisik ang mga mata ni Marlon na siningalan si Dylan. Dahil sa pangingialam nito. Alam ko naman gusto mo lang mapunta sa iyong asawa ko. Kaya nakikisaw-saw ka rin. Marlon, alam mong hindi totoo yan. Kung talagang yan ang balak ko, noon ko pa sana yung ginawa nung hindi pa kayo nagkakabalikan. Hindi mo lang matanggap na magkapatid kayong dalawa. Enough! Tama na! Sigaw ni Amaya, dahilan upang tumahimik ang dalawa. Hindi niya na mapigilan ang pagpatak ng mga luha niya habang nakatingin sa kanyang ina. Mom, ano na naman ba ito ha? Hindi pa ba kayo nakapagpaliwanag sa akin kung bakit niyo ako iniwan noon at nagpanggap na patay na? Magsisimula na naman kayo ulit? Anak, patawarin mo ko kung kinakailangan kong mamatay noon para lang mabuhay ka. Maraming tauhan na ipinadala si Matilda noon na nalaman niyang nabuntis ako ulit sa pangalawang anak namin ni Charles. Upang tantanan niya ako, nagpakasal ako kay Gilbert Tuazon. Alam mo ba kung bakit siya ang pinakasalan ko? Sa kabila ng katotohanan na meron na itong relasyon kay Claudia. Dahil gusto kong dali mo pa rin ang apelidong Tuazon ng Daddy Charles mo. Sa ganitong paraan, hindi isipin ni Matilda na anak kita kay Charles. Ngunit hindi ko inasahan na sa pagdaan ng maraming taon, hindi pa rin nakakalimot si Matilda. Isang araw kinausap ako ng isa sa mga tauhan niya. Naawa ito sa akin kaya sinabi niyang tunay na binabalak ni Matilda. Gusto niya akong ipapatay at isusunod ka niya.
Makapangyarihan ang pamilya ni Matilda dahil isang hari noon ng North Kingdom ang kanyang ama. Dahil sa takot ko na may mangyaring masama sa'yo, pumayag ako na palabasin na patay na ako para maniwala si Matilda. Ngunit bago ko mamatay, sinigurado ko mapupunta sa'yo ang kumpanyang pinaghirapan ko. Ang Tuazon Corp, ang kumpanyang... Mom, napatigil si Doña Elizabeth sa pagsasalita ng inagaw to ni Amaya. Kung hinihingi niyong patawad ko, pinapatawad ko na kayo sa ginawa niyong pag-iwan sa akin. Ngunit hindi naman siguro kalabisan kung hingin ko rin sa inyo na hayaan niyo na kami ni Marlon. Itigil niyo na ang kalokohang ito na magkapatid kaming dalawa. Napakahigpit ng paghawak ni Marlon sa nakataob nilang palad ni Amaya. Pinaparamdam niyang hindi sila dapat maghiwalay ni Amaya. Alam kong masakit itong hinihingi namin. Ngunit kailangan yung maghiwalay dahil magkapatid kayong dalawa. Enough! Just please stop, goddammit! Patay ng mga magulang ko. Kahit ano pang sabihin nyo ngayon, hindi pa rin magbabagong pagmamahalan namin ni Amaya. Sir, kasalanan ko pong lahat. Nagkasalubong ang kilay ni Marlon nang lumingon siya sa bagong dating na may-ari ng boses. Siya ang personal maid ni Matilda at siyang magpapatunay ng totoo mong pagkatausan. Wika ni King Charles kay Marlon. Sir, nung sanggol pa lang po kayo, gusto na kayong ipapatay ni Queen Matilda. Ngunit dahil sa awa ko sa inyo, minabuti ko na lang na ipadala kayo sa mag-asawang Whitman at ipadala sa katulong nitong kanilang anak. Naikuyom ni Marlon ang kamao dahil sa narinig. Parang sasabog ng puso niya dahil hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sir Marlon, patawarin niyo ako. Hindi na naituloy ni Marisa ang gusto pa sanang sasabihin ng sumigaw si Marlon. Tangina! Itigil niyo na to! This is bullshit! Ah! Nagwawala siya sa sobrang galit. Gusto niyang manuntok, gusto niyang pumatay ng tao. Parang sasabog ng puso niya ngayon. Nasindak silang lahat nang binuhat ni Marlon ang maliit na center table na gawa sa kristal at hinagis yun sa pader kaya nagkalat ang basag na kristal sa sahig. Tumayo si Amaya at niyakap si Marlon upang tumigil ito sa pagwawala. Love, tama na. Nandito ako. Kahit ano pang sabihin nila. Hindi kita iiwan. Umiiyak na wika ni Amaya habang nakasubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Marlon. Tila naman natauhan si Marlon kaya mahigpit niyang niyakap si Amaya at hinalikan ito sa noo. Love, hindi tayo magkapatid. Hindi tayo magkapatid, hindi ba? Hindi tayo magkapatid. Paulit-ulit na sinasabi ni Marlon habang patuloy pa rin sa paglandas ang kanyang mga luha. Kahit na anong mangyari, gusto niyang itatak sa isipan ni Amaya na hindi sila magkapatid. Samantala, tila hihimatayin ulit si Doña Elizabeth nang nakatingin sa kanyang dalawang anak na nagyayakapan. Hindi niya na kayang makitang dalawa sa ganitong sitwasyon. Marlon, anak! Muling tawag niya dito. Huwag mo kong tatawaging anak. Hindi kita ina. At mas lalong hindi ko kapatid si Amaya. Now, lahat kayo. Alis! Dumadagong-dungang boses ni Marlon habang sinisigawan sila. Ngunit sinubukan pa rin kausapin ni King Charles si Amaya. Alam niya na malawak ang pangunawa nito. Amaya, alam ko. Alam mo kung anong tama sa mali. Hindi lahat ng gusto ng puso ay nasusunod. Hindi na pwedeng ipagpatuloy pa ninyo ni Marlon ang pagmamahalan yung dalawa dahil kuya mo siya. Kailangan mo sumama sa amin. Kailangan niyo munang palayain ang isa't isa upang makapag-isip ng tama. Nang maramdaman ni Marlon na kumalas na si Amaya sa pagkakayakap sa kanya, agad niya itong niyakap pabalik ng mahigpit. Love, nangako ka. Nangako ka, hindi ba? Nangako kang hindi mo ko iiwan. Wala silang katibayan na ipinakita sa atin kung magkapatid nga tayo. Love, wag namang ganito. Malakas ang kutob ko na hindi kita kapatid. Nagkamali lang sila. Marlon, tumigil ka na! Galit na sigaw ni King Charles dahil hindi niya magawang isama si Amaya sapagkat pinipigilan ni Marlon. Ikaw ang tumigil. Kayong lahat ang tumigil. Hindi niyo kami mapaghihiwalay ni Amaya hanggat hindi ko nakikita ang DNA result.
Tila nahimasmasan silang lahat dahil sa sinabi ni Marlon. Muling yumakap na mahigpit si Amaya sa kanya. Love, hindi ko kaya. Kapag totoo nga na magkapatid tayo, hindi ko matatanggap. Mahal na mahal kita at ayokong maghiwalay tayo. Hindi tayo maghihiwalay. Kahit na anong mangyari, magkaduguman tayo't sa hindi, mananatili pa rin tayo na mag-asawa. Marlon! Nagpupuyo sa galit si King Charles dahil sa katigasan ng ulo ni Marlon. Alis! Nanlilisik ang mga mata niya habang nakikipagtagisan ng tingin kay King Charles. Patuloy pa rin niyang niyayakap si Amaya. Isa lang ang nasa isip niya. Gagawa siya ng paraan. Mapatunayan lang na hindi sila magkapatid sa isa't isa. Grabe ang tensyon at sakit sa episode na to. Ang hirap namang tanggapin para kina Marlon at Amaya na sa gitna ng kanilang muling pagmamahalan at pagbuo ng pangarap para sa kanilang pamilya. Panibagong pagsubok na naman ang haharapin nila, ang katotohanan na baka magkadugo silang dalawa. Sa kabila ng galit at takot na nararamdaman ni Marlon, may mahalagang aral na iniiwan sa atin ang kabanatang ito. Sa oras ng matinding krisis at nakakalitong mga balita, huwag tayong mabilis na magpapadala sa emosyon ng walang malinaw na patunay. Ang paghingi ni Marlon ng DNA test ay nagpapaalala sa atin na bago natin bitawan ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin, nararapat lamang na alamin muna natin ang buong katotohanan gamit ang tamang proseso at matuwid na pag-iisip. Maging totoo kaya ang sinasabi ng kanilang mga magulang? O may panibagong linlang na naman sa likod ng lahat ng ito? Yan ang ating papakaabangan sa susunod nating kabanata.